Cynthia Villar ulit ha. Cynthia Villar ulit. Nagtaray. Itong taga BIFAR, o executive ng BIFAR. Ang taray ng matanda na to. Parang hindi ko to siya ma-imagine na ganito pala kataray. Ito ba talaga ang ugali ni Cynthia Villar ngayon na sobrang taray, sobrang istrikta, sobrang matapobre? Umiiral na naman yung kanyang pagka-suplada nito ngayon sa kanyang pagtataray nitong BIFAR executive. Tigilan mo ako, hindi ako loko-loko. Utang na loob naman itong pipili tayo nito sa sunod na buwan na kandidato, lalo na dyan sa Las Piñas. Magiging ganito ang inyong congresswoman na napakabastos. Hindi ako natutuwa sa ganitong klaseng mga tao na sobrang minamaliit ang mga tao din na nakaharap nila. Parang sa akin, ma-imagine ko halimbawa, kung ako halimbawa ganito, makaharap sa ganito, tapos ginaganito niya ako, tapos ang dami nakapanood, naka-televise kayo, naka-video kayo, tapos pinagpiestahan ka na gagaya na nangyari itong BIFAR executive na ginawa niyang ano ba yung dahil niyan? Septic na yan. Hindi ko kasi maano yun kung anong niyan. Anong pinag-umpisahan talaga yung pag-ano nila. Pag-suplada nitong si Cynthia Villar. Ayan yung video. Please subscribe mo na ha sa aking YouTube channel. Paki-subscribe po. Iha, ikaw ang mag-manage together with the local government. Huwag mo ibigay sa SIPDEC kasi magulo yung SIPDEC ang magmamanage. This is for the benefit of the small fishermen. Not for SIPDEC. Ba't mo i-build sa SIPDEC at ipamamanage mo with SIPDEC? Dapat ikaw ang mag-manage together with the local government. Katulad ng mga fish hatcheries, BIFAR muna nagmamanage first 2 years, tapos tina-turn over na sa local government. Oh, hindi ganyan. Yes po. Tigilan mo ako, hindi ako luko-luko. Yes po. Eh kasi Region 16 to, baka ganyan na naman ang gawin mo. Tumayo, umupo. Nakita natin, di ba? Tumayo, umupo. Tapos, ikaw ang nang ganito, ang ganito. Makiusap ka ng maayos, Madam Speaker, pag ganyan ka man lang na kabastos. Pag kayong mga congressman, pag nabastos kayo, o congresswoman, pag nabastos kayo sa mga ordinaryo o kaya mga tao, para sabihin nyo walang mudo ang mga tao. Pag nangangampanya kayo, ang mga tao na kahit anong mga estado level yan, pinupuntahan nyo, pero hindi nyo makikita ng ganun. Pero pag ganyan nakaupo na pala kayo, ganyan ang nyo ipapakita. Panahon ng kandidato kayo, ang bait-bait nyo tingnan. Itong si Villar, alam nyo kung ito pa rin ang ibuboto nyo sa inyong distrito dyan sa Las Piñas, mali na kayo kasi ang dami na nitong mga mga anomalya na nakikita natin sa kanyang kilos. Yung naano ko nito sa kanilang sa lugar sa BF, yung mga gwardiya na pinapagalitan niya, na halos sakta niya yung gwardiya. Ilabas ko lang muna yung kunting video kasi matagal na to. Ilabas ko muna yung video para makita natin na pang ilang beses na to na ginawa ni Cynthia Villar na nagsusuplada. Hindi lang dito sa loob mismo, sa mga hearing, nandoon sila naghihiring, pero lumalabas ang ugali niyang gaspang. Ipakita ko sa inyo yung video na yung mga gwardiya na inaaway niya. Ayan o. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Umalis ka dyan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Hindi pa sinasaktan ng guard mo. Umalis ka dito. Ako nagtanggal na lahat ng squatter dito. Hindi ko nga ito pakinabangan eh. Hindi ko sinasaktan ng guard nyo. Bakit? Kaya ko ba saktan niya? Ano yan? Bakla? Sumusugod. Kababaeng tao, kaliliit na babae, sumusugod dun sa mga gwardiya. Tanggalin mo yan, tanggalin mo yan. Nakakalungkot, ganito na nagpapapili sila para ihimplo kayo sa ating lipunan, sa ating mga mamamayan. Pero pagdating pala sa totoo nyo yung ugali, ganyan pala kayo. Matanong ko lang kung ano kaya mga katulong nito sa kanilang bahay. Baka araw-araw sinasabon nito.
Yun lang naman ang kunting ano ko lang, kunting worry ko lang nito sa tao na to, sa babae na to. Matanda na to pero hindi magandang ugali sa kanyang pagkatanda niya. Suplada, strikta, mataray, maldita ang tawag ko nito sa kanya. Lahat na siguro ang kaugalian nito. Buti na sikmura to sa kanyang asawa ni Manny Villar na suplada Wala na nga itong pinipili talaga kahit sa loob ng simbahan. Nagsusuplada to, nangangaway doon ang kalaban niya na sa kalaban niya sa politika, itong kandidato si Santos. Sinugod din sa simbahan din. Ipakita ko konti ng video sa inyo. Ayan sinugod niya. Nung kinamayan ko po siya, sabi niya po sa akin, huwag mo na akong kakamayan kasi sinisiraan mo yung pamilya ko. And then I went back to my seat, and then after sitting down, tumayo po ulit siya, and then sinugod niya po ako. And then doon na po, yun na po, nagulat po yung si Vice Mayor April doon. So kitang-kita naman po yung reaction ni Vice April. So okay, Councilor, yun po ang nangyari. Councilor, this was Sunday Mass because October 13 was a Sunday. And like you said, 5th encounter nyo na ito. But it's also October 13, right? So ito yung unang Sunday after matapos nung filing ng COCs. Tapos ngayon, ito na naman, pinapahiya niya yung tao. Nanggalaitis siya. Parang ginaganyan niya sa mata. Nanggigigil Matino ba tong mag-isip tong matanda na to? Kawawa naman yung tao. Kawawa naman yung babae ang boses Yes ma'am, yes ma'am. Ano niya ba? So doon pa lang sa mga video na yun, mga previous niyang video ng mga yung isa yung sa gwardiya matagal na yun. Mga 2 years o siguro mga ganun. Pero itong isang video na to yung sa simbahan, nakarang taon lang din yun. Tapos ito naman bago. Taon-taon siya may controversial na mga video na nakikita natin. Nakakalungkot lang talaga dahil Villar na sila. Akala natin mabait kasi nandyan nanunungkulan sa gobyerno Yun pala gaspang kayo. Tapos mga anak pa, nagpapapili din. Parang pag nanay ko yan, nahihiya din ako Pagsabihan ko na siguro, wag naman ganyan kasi nakakaya. Puro tayo nagpapipili sa mga para magiging public servant. Public servant pa ba ang tawag sa mga ganitong klaseng tao? Okay lang sana kung hindi kayo nagpapapili. Okay lang sana kung hindi kayo mga congressman, mga senador, o mayor. Pero pag ganyan ang ugali nyo, mukha yatang pang-aapi na sa taong bayan. Ginagamit lang ninyo yung mga botante nyo pagdating sa kampanya. Pero pagdating pala sa mga ganyan, nandyan na kayo, wala na kayong mood, wala na kayong disiplina, wala na rin kayong, sa Bisaya, wala kayong batasan. Ang kapal ng mga mukha ninyo. Sana man lang, huwag kayong pamarisan sa iba dyan. Huwag na kayong mga mata pobre. Mga Villar kasi, yung nanay nyo kung makontrol nyo, i-control nyo kasi mukhang nasiraan na ng bait.